The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Good afternoon. Thank you for this opportunity po for having Attorney Abdul Rahman Linsag from IDCP Halal. Thank you for coming here. Just for the short background po, Attorney, we are a group of individuals po dito. Actually, we have this podcast every Saturday kay Broccoli TV. We're just exploring different beliefs po at the same time. Tinitignan po namin yung mga background po ng different religions. Especially we have this curiosity about halal. Attorney, thank you very much sa papaunlak. Alam ko napaka-busy po ninyo. Nag-take lang kami ng opportunity talaga maisingit lang po yung yung inyo pong advocacy when it comes sa halal, Attorney. Yes. Thank you, Fred. Thank you so much. Balita po, Attorney, pre-recorded na lang po namin to kasi yung iba kasing mga participants hindi po makaka-attend. Kaya ang prepared kasi nila gabi. So, every night kasi talaga itong aming podcast tsaka meetings namin. Almost nasa 100 plus din kasi yung ma-attend. So, kaya pre-recorded na lang po namin to para ma-play namin by tomorrow evening. At marinig po nila yung inyong pong mga statement regarding po dito sa ating tatalakayan, Attorney. Okay lang po. Okay lang yun. Opo. You're welcome. Thank you. Salamat din sa inyong imbitasyon. Opo. And anyways, Attorney Linsag, can you give us a background po ng inyong organization, this IDCP Halal? We are not familiar with that organization yet pa. But we heard a lot of things kasi na-interview din natin si Dr. yung One Halal Philippines. Tama ba? Yes, One Halal Philippines. Sige po. Okay. Sige. Para sa iyong kaalaman po, yung IDCP Halal, actually, originally Islamic Dawah Council of the Philippines yun. Yung Islamic Dawah Council of the Philippines, yun po ay parang federation ng Muslim organization dito sa bansa na parang pinagsikapan namin na mabigyan ng clarification ang misunderstanding nila sa Islam para nang we can live together happily in this world. So we want to be understood. We are not terrorists. We are not people who are against Christianity. No. In fact, according to the Holy Quran, the nearest people to the Muslims are those who call themselves Christians. So, because we believe in Jesus, the Virgin Mary, we believe also sa Judaism naman, we believe in Moses and all the prophets of God from Adam up to the last prophet. Kasi sa Islam, si Jesus ay prophet ang sinasabi itong ng Quran. Opo. Hindi siya God, kung hindi siya ay sugo ng Panginoon na para magturo ng kabutihan. Oneness of God. So yun, yes. Yun ang aming organization, 1980-81. Ngayon, dumating yung mga request ng company na pa-certify yung kanilang product na halal, medyo nagulat din kami. Bakit? Kasi hindi naman dapat nangyayari yun. Walang nangyayari nung araw. So, naintindihan namin na kailangan nila yung certification ng halal para matanggap yung product nila doon sa mga
halal Muslim consuming. brothers. Yes, halal consuming consumers. Yes po. Originally po, Muslim lang. Pero ngayon, ang halal ay considered as the most qualified quality product. Kasi ilang beses yan sinusuri, pati yung kanilang mga ingredients, tinitingnan kung saan nagmumula, kung anong contamination ang nangyayari doon sa planta, doon sa production. At saka pag in-import mo na halimbawa yung karne na galing sa Amerika o galing sa Brazil o sa kung minsan yung baka natin galing sa Australia. Pagdating dito, kung saan nila nilalagay, nakikihalo doon sa mga storage na hindi accepted. So nagkaka-contaminate on the way bago nila ipaprocess dito. So pag-process naman, ay kailangan mabantayan natin na walang mga contamination na mahalo. Hindi madudumihan, hindi malagyan ng mga poisonous objects that will be harmful for the health of mankind. So yun ang kwan. So nung nangyari niyan, kay kami kasi yung nag-umpisa sa halal mula ng 1987 hanggang 1995 nag-umpisa na kami mag-certify at nakaka-export na tayo ng product natin sa Pilipinas. Tinatanggap na good to hear. Yes. Yes, good to hear, Attorney. So we are exporting na pala. We are not importing. Before kasi we have this notion na importing country tayo. So nag-export na rin po pala tayo ngayon. Ganito yan. We are importing. Opo. What we are importing are the raw materials. Okay. Tapos, pagdating naman dito, ginagamit na processing. Pag nagkaroon na ng finished product na, kaya mayroon tayong kita sa economy. Yes. Parang ganun lang kasi ang halimbawa, gumagawa tayo ng biscuit dito, di ba? May mga biscuit o may mga harina. Kahit na yung harina na gagawin dito, hindi naman galing sa atin ng trigo. Di ba? Yes. Galing sa Canada o galing sa Amerika o galing sa Ukraine, yung ngayon may gera doon. So, dahil dito, pagdating dito, ipaprocess. Yung processing na yan, bago gilingin, gano'n, etc. Kinukuha na yun, tinitingnan natin kung gaano kalinis na ng product na yan bago pupunta sa quality one. Pagka halimbawa, yung produkto na alanganin tayo, para masiguro, dumadaan pa sa laboratory. Para matest. Sa testing. Yes. Good to hear, Attorney. Just a point of view, Attorney. Si Dr. Ismail Abaya, we conducted an interview with him. He also mentioned us na it is a process of securing, or it is a process of knowing the material o yung raw material na ginagamit before you could certify that the product is a halal, not a haram. So nagkaroon din kami ng balitaktakan po dyan, Attorney, na it is not a matter of religion per se, but a matter of commercialism. Tama po ba yun, Attorney Linsag? That is the essence of halal. Actually, it's commercial now. But the original requirement is this commercial must be based in what is accepted by God. Kasi kung titingnan mo ang Biblia at sa Holy Quran, ganun din, ano ang pinagbabawal sa tao. Yung mga pinagbabawal doon sa Biblia, yun din ang nakakahalo doon. Hindi ko alam kung nakikita ninyo tungkol sa yung bawal kumain ng dugo. Bawal uminom ng dugo. Nandun sa Biblia yun. Nandun din sa Holy Quran yun. Nandun din sa sinasabi ng baboy. Hindi po pwede. Yung baboy nasa Biblia rin. Nasa Holy Quran din. Ngayon, yung baboy na yan, napakarami ng byproduct na galing sa baboy. Kakain ka ng biskuit, halimbawa, mayroong gelatin na hinahalo dyan na galing sa baboy din.
Oh, O yes, yes. Extender nga, attorney. Ginagawa pa minsan extender yan. Oh, extender at saka pampatigas. Halimbawa, yes, yes. pampalapot. Halimbawa, Opo. yung orange natin. Orange. Yung orange naman, hindi naman galing sa orange yung karamihan binibenta. Tubig lang yun, nilalagyan ng coloring. Ngayon parang medyo malapot-lapot konti, mayroon kang cloudy fire. Yes. May cloudy fire kanyan at saka mayroon ka pang mga ibang ingredients na pampalapot nga. Hindi, makikita mo, lapot-lapot. Medyo maganda, masarap ito eh. Malagyan pa ng sugar, nakalimutan mo na. Kaya kailangan ng certification. Kailangan Yes, yes. certification. Ngayon, Anyway, attorney. Yes, nagsasabi. anyway, attorney. Opo, Ah. po. Go ahead. Sorry. Go ahead po. Sige. Sabi ko, Sige po. ang gusto ko lang natin liwanagin din na mayroong isasabi na Opo. dinadasalan. Hindi po Yes, dinadasalan ng halal. Ang siguro yung sinasabi nila dasal, kung halimbawa papatayin mo ang isang hayop na bawal naman pumatay sa Muslim, sa Islam. Bawal pumatay. Kahit hayop, hindi Opo. bawal pa, hindi pwede. Mayroong animal welfare. So kailangan mo hingi ka ng permiso sa God na itong baka na ito, kambing, ay we will consume this for food because it is allowed by God for us. So God, thank you. Pasalamat tayo na mayroon tayong blessing at maghingi tayo ng forgiveness na papatayin natin itong baka, itong animal na ito. Kanina ito, masaya pa. Ngayon, biglang kakainin na natin. Medyo masakit sa kalooban natin yun, di ba? Opo, yes. Actually, that is the very essence eh. Ang akala Opo, yun nila po yung prayer essence na yun. talaga. Yun ang Oh, akala yes, nila yes. prayer. Hindi po yung prayer. Opo. Naghihingi ka lang ng permiso. You're mentioning only, God, please forgive me. Parang gano'n lang. Permitas. Opo. Thank you. Parang gano'n. Thanks God. Yeah. Hindi, iba na yung nagdadasal tayo lang. Bigyan mo kami ng kung ano. Wala yun. Wala po. Hindi rin po siya attorney alay, no? Hindi ialay kasi bawal nga yung inaalay. In fact, sa Holy Quran, Offering. sa Holy Quran, mayroon tao nag-aalay. Kaya ang mga karamihan ng mga religion na not Christian, not Muslim, not yung mga local tribal. Pag inaalay nila doon sa kanilang gods, mga gods, bawal yun sa Islam. Bawal kainin yung isang animal na pinatay para ihalad. It is So, not... attorney, ang right term, excuse me po, ang right term is pinapaalam, ano? Hindi siya dinadasalan o inaalay. Asking permission. Say grace or something. Say grace. You uttering a grace. Parang ganun. And that is only applicable to live animal or chicken or pero yon itong mga biscuit na yan, mga na, wala na po yun. Kahit na yung corn beef, halimbawa, yung corn beef, dito na, pinaprocess na yan. Pero yung beef na yan, ginagamit na yan, galing yan sa abroad. Doon na naghingi rin ng permiso yung mga Muslim na pumatay doon. Kasi, Go ahead, Kuya Del. Sige pa, go ahead po. Pag yung animal ay kinatay na hindi ka nanghingi ng permiso sa God, it is a sin to take that animal because it is actually the product of a sinful act. Parang ganun. So, okay. Attorney, paano yung proseso ng pag-aalal nyo, let's say, yung mass production or mass processing ng pagkatay po, like for example, yung mga manok, maramihan o volume. Sa maramihan kasi hindi mo naman maano yun na sabihin pa yung Bislamia, ano ba yun? Marami po. Bismillah. Bismillah. Actually, una-una po, yung pagkatay ng manok, yung question mo kanina sa process,
ilagay mo sa isip natin na parang alam mo na maraming manok kakatayin. So normally sa isang dressing plant, kakatay siya ng between 40 to 80,000 every day. Makuan po yun, marami po yan, ilang truck ang dadalhin doon. Nakapila yung mga truck ngayon. At pagdating po sa factory, sa dressing plant, in-inspection yon ng supervisor kung saan ang buhay, saan ang patay. Kasi yung patay hindi na pwede ihalo doon sa kasi double dead na yon. Mabaho na yon. Yes. Kasi kaya nga putihan po sa halal kasi wala kang double dead. Yung kagaya ng mga Yes. So it's very safe, attorney, to consume halal food kasi you make it sure na walang double dead doon sa production line, sa conveyor ng for example a poultry, kasi for traveling attorney nung mga livestock na yan, may mga namamatay talaga along the road. So opo, yes. That is one. That is one way where the chicken dies before slaughtering. Number two is when darating doon, siyempre kailangan ng manok magkaroon ng rest. Normally, ang aming requirement at least 2 hours before slaughtering. Ngayon, magmamadali yung factory, the minimum is 1 hour. 1 to 2 hours before na i-slaughter mo yung manok. Kasi humihingal pa yan, hindi bumabalik yung kaniyang metabolism. Pag hindi mo bumabalik yung kaniyang metabolism, yung dugo, pag kinatay mo na, yung dugo ng manok hindi mawawala sa katawan niya. You have to completely bleed out the blood, and you will eat only the flesh, the meat, the flesh. Yes. So kailangan doon may requirement sa bleeding process namin, kaya doon binabantayan din kung gaano kahaba yung bleeding area. Okay. So kasi kung kikita mo kung marami kang kumakain ka ng mga manok diyan sa mga paninda, yung pagkagat mo pa lang sa mga binti, dugo na. May dugo na. Yes, attorney. How many times? Na-experience ko yan. Na hindi halal yun. Hindi siya halal. Kung yung halal, wala po yun. Up to the bones, makikita mo natatanggal yung puti. Okay po. Good point po, attorney. So that means, attorney, yung mga conventional fast food that we have in the Philippines, like for example, Jollibee, wala po yun. Chowking, etc. Yes. Hindi sila nag-follow ng standard. So they're not following the standard of halal. Correct. Because sometimes when we consume Jollibee, especially Chicken Joy, nakakakita kami ng dugo, attorney, na minsan binabalik pa namin. Okay. Hindi kasi sila nagpahalal eh. Pero kung nagpahalal sila, kami mismo mag-oblige sa kanila na kailangan sumunod sila dito. Kung good point, attorney. Meaning to say, attorney, just for clarificatory question, just to clarify, Jollibee is not a halal certified. It's not halal. They not complied with the standard of halal. Yes. Am I correct, attorney? Correct po. Okay. Thank you for that information, attorney. Ganon din yung McDonald's. Ganon din yung mga KFC. Halos lahat. Yes. Wala pong halal na fast food. Walang halal certified. Okay. Ngayon, yes. Mayroon kaming halal certified dressing plant. However, selective lang yung kanilang binibigyan ng kanilang halal na chicken.
Selective lang yung may process na order, ganon-ganon. Oh, Kuya Del, did you have a follow-up question? Kuya Del? Pero yung attorney, excuse lang, matanong lang. Yung pang chicken po ng ng Jollibee ay halal or hindi? Hindi po, hindi. Hindi sila. Okay. At saka, Mang Kulas, do you have a follow-up question, Mang Kulas? Clarificatory question. Dito pala si Mang Kulas. Hello. Sound check, Mang Kulas. Yes, Narinig yes. niyo po ako. opo. Okay. Yes po. Hindi ko po alam kung ito po ay nabanggit na kanina. Pasensya na po. Kasi meron pong mga delata. Halimbawa, meron pong mga halal na logo at halal na seal. Opo. Basta't dito po ba prinoseso sa ating bansa, like sa Pilipinas? Yan po ba ay certified halal? Or kung halimbawa naman po ba may yung mga halal talagang tunay, yan po ba ay yung mga galing sa ibang bansa? Yun po. Opo. Magandang tanong mo po, Mang Kulas. Tama po yun. Kung halimbawa may naka-halal logo siya, makikita natin kung local ang certifier, ibig sabihin dito yung ginawa sa Pilipinas. Okay. Ngayon, kung anong katotoo yung certification niya, hindi namin masasagot yan kasi iba-ibang certifying body, iba-ibang procedure. Kung natatanda ninyo, nagkaroon ng findings yung isang company na nagbebenta ng corned beef na may halal logo, pero nakikita doon nung nila, na find out nila sa laboratory, na find out na mayroong contamination ng pork enzymes. So, kaya nga kailangan po yung credible na certifying body. Kailangan po dapat yung mayroong proseso na ginagawa. Yun ang Pero yung sa question ni Mang Kulas, tama po yan. Pag mayroong halal logo, may presumption tayo na halal. May presumption. But over and above that presumption, we have to also try to take note, what are the qualified certifying body? What are the logo that is reliable to give us the correct quality of the product? Kasi yung logo ay endorsed. Yes, attorney. I just want to follow up. For example, I have to buy something in the department store, no, attorney. Imported corned beef from Brazil, etc. So if I found out na meron siyang halal logo, it doesn't necessarily mean, it doesn't follow na it is a halal certified. Tama po ba yun, attorney? Hindi po. It is presumed to be halal certified. Kung mayroong halal. It's a presumed. Okay po. It's presumed to be halal certified. Safe na yun. Safe na. Oo po. Yes, meron pong nag-raise ng hand. Sige, Clancy, he is asking something yata. Go ahead. Hello po. Attorney, good afternoon. Tanong ko lang, may kinukuhanan kasi ako na hinahanap ko rin lagi eh. May kinukuhanan ako ng mga honey, mga raw honey na na halal certified. May halal na logo. So I presume na totoo to. So okay, I will ang question ko po, dagdag ko na lang din. May mga cases po ba kayo na may gumagamit ng mga halal logo pero hindi naman talaga na-inspect? Yun po. Kahit na yung logo po namin nagkakaproblema kami. May mga taga doon sa Mindanao na production kung minsan ginagamit yung logo namin. Hindi namin kilala, hindi nag-apply. Kaya sinusulatan namin at nanghingi kami ng tulong sa DTI kasi mayroon naman violation. O para hindi na tayo na yes. Oo nga po. Kababayan tayo,
magtulungan na lang tayo. Huwag na tayo mag-aaway dahil dyan. So hanggat maaari, wala na tayong ganun. Mayroon pong cases na ganun. Now, going back to your question na honey. Ang honey po, by its nature, is halal. Okay? There is no need to give a halal certification. However, mayroong honey ngayon, dahil commercial na hindi naman talaga galing doon sa mga anong tawag ito, Tama po. mga bulaklak ng kahoy o gano'n-gano'n, hindi galing doon. Kung hindi galing sa asukal. Mismo, may dagdag po. Yeah, synthetic. Hindi. Yes, may dagdag. Minsan, honeybee ang pinapa-pick up nila. Ang mayroong honey, yung pagawaan nila ng honey. Honeycomb. Nila. Yes, Tapos yes. sa tabi ng yard nila, ikakalat yung asukal diyan sa kalsada para darating ang mga honey. Kakainin ng honey. Mga bee. Papasok doon sa kanilang honey sa comb. Dadami ang honey bee. Yun ang nangyari. So in that case, we do not certify that. Dahil kailangan naman yung authentic talaga na honey. When you say it is honey, it's really honey. Apo. So, at saka hindi lang ganun, attorney. Ganon din ang tubig. Ang tubig by nature is halal. Hindi naman kailangan pa yun. However, ngayon ng mga panahon na ito, ang tubig ay nanggagaling yung sa ilalim ng lupa. Binubumba yan. Well, tapos, yes, well po. Very well. Pagkatapos kinumbawa nila ng purification kung ano-ano. Ay yung sa ilalim ng lupa, maraming dumi. Lahat ng dumi ng tao rito, sa kasilyas, sa kuwan natin, lahat yan pupunta sa ilalim, maghahalo din ng tubig. So, kailangan natin tama yung purification, clarification doon at sa mga osmotic process para ang lalabas na tubig ay pure water. That is where we give our certification. Kasi sumusunod sila sa procedure at saka sa mga testing requirements. Standards. Yes. Attorney, just a follow-up question, attorney, dyan po sa binabanggit nyo nga po. So meaning to say, attorney, the certification of halal is bestowed locally. So parang local ang pagse-certify. For example, yung binigay nyo po example is sa Mindanao, ano po, attorney, na meron pong processing plant na na dapat pumasa sila sa standard. Is it yung locality mismo po? For example, yung processing plant nasa Iligan City. So yung Muslim brothers and sisters doon na nasa mosque o yung imam, he has this right to certify that plant, yung livestock plant na yon, para magkaroon ng certification. Tama po ba? Ganun po ba yung proseso, attorney? Localize po yung certification nyo? Tama po. Ang tanong po, ang sagot po ay no. No, because okay. Yun nga po ang unang tingin nila nga nung araw. Akala nila basta Muslim lang maghahalal na. Ang paggawa po ng certification ay malaking qualification po yun. Karamihan ng Muslim ay siyempre nagdadasal lang yan. Karamihan. Siyempre Muslim din tayo. So lalo na kung sa probinsya pa, wala namang mga procedural process. Kasi hindi nila alam kung saan galing yung halimbawa yung ginagamit ng mga soy sauce. Saan galing yun? O galing sa fermentation. Kung ang fermentation ba saan ginagawa? Ganong katagal ang fermentation bago siya ma-qualified as a soy sauce or as a yung tawag natin na suka. Kasi ang suka, karamihan yan galing sa asukal. Galing sa asukal yan. Opo, sa sugarcane. Sugarcane usually. Byproduct ng sugarcane. However, kinakailangan dumaan yan sa process kasi kung hindi siya eksakto, magiging wine siya. Makakalasing.
Ang Yes, nakakalasing opo. ay hindi pwede tanggapin na halal. Oh, Oh. hindi lang yung baboy, kung hindi yung nakakalasing, bawal din. Ganun. Yung mga No dumi. alcohol at all, attorney. Yun po. No alcohol talaga. Opo. Yes. Kahit Kasi po, nobody is attorney, ano. yung process, kahit attorney, ano ko lang to, probing question. Kahit po attorney yung process ng pagkain na may alcohol, kasi hindi ba minsan attorney nagluluto ng steak, minsan Oh, niluluto sa alcohol yon, sa red wine o yung mga wine based na mga lutuin. Hindi po pala pwedeng i-certify yon na halal once na may alcohol na content. ah, Tama po. dalawang bagay po yan. Dalawang bagay na dapat i-consider. Una-una, kung halimbawa steak, dapat yung Opo. baka ay halal. Na ano yan, slaughter siya according to the proper halal way. Okay, number two, kung gagawin mo na steak, pwede naman gagawin ka na steak. However, yung sinasabi mo alcohol, kung lang yun, yung sa ibabaw lang yun. Papahid-pahid lang yun sa ibabaw. Ang alcohol sa steak, hindi na siya makakalasing. Tama? Okay po. So hindi na siya makakalasing Correct. dahil yung spirit ng nakakalasing ay nag-evaporate Evaporate. doon sa init. Mhm. Tama po. Dahil doon medyo acceptable na kung hindi nakakalasing. Mayroong Okay. Thank you. Thank you. mayroong doon, may rules doon. Kung halimbawa nakakalasing pa, hindi na pwede. Kung nangangamoy alcohol pa yung amoy, hindi rin pwede. Pero karamihan naman ng steak, wala ka naman naamoy na alcohol eh. Mag-evaporate po Yes, yun. yes. Opo. At saka yung Evaporate na. taste mismo, yung taste naman ng baka, yung nandun eh. Okay? In other words, pang-enhance lang ng taste niya. So that is why it could be accepted. Okay. Nobody. Yes, may question yata. He has a question, attorney. Yes, attorney, ang question ko po, since nandun tayo sa mga processed products, in terms of processing raw meat, yung mga company na may-ari ng mga processing plants ng mga karne, na for example, mga Christian companies po sila, do they need po to employ a Muslim, imam po ba ang tawag po sa Muslim priest para po mag-monitor Imam. to make sure na nagfa-follow po sila dun sa halal standards po ng Muslim? Hindi po. Hindi po. Actually, yung mga meat na yan na company, these are owned by, wala namang Muslim na may-ari eh. Opo. Karamihan mag-ari talaga mga Christians. Christians. Tapos, so ang mangyari doon, ang sinesertify natin yung produkto. Okay. So, ang requirement doon, kami ang mag-inspection. Yung office naman namin mag-inspection. At mga tao namin ang papaverify doon. Yung mga tao namin, hindi naman imam. Kung hindi, marunong lang sa proseso. Tinitingnan lang kung tama yung... So, attorney, fake news po pala yung sinasabi nila na kapag daw sa mga processing plants, dinadasalan daw yung mga na-process na meat ng isang imam priest. Fake news. Fake news Fake po news yun. po yun. Yun po pala. So, kahit po pala Christian po yung may-ari, pwede po siya maging halal Wala certified naman. basta susunod lang po siya sa standards. No po? Wala. So wala po siyang religion na involved dun sa part na yun. It's just the process. Opo, susunod kasi sinet up naman natin yung standard. Yung standard, nandun na yun. Para kayo ng gobyerno, di ba? In fact, ngayon, halimbawa, mayroon kang product, halimbawa, na ipoproduce mo, magagawa ka, halimbawa, bagong company na para sa pure, corn beef. Opo. Ang procedure niyan ay may factory ka na, may product ka na, testing.
i-apply mo pa yon sa gobyerno, sa Food and Drugs. Bibigyan ka ng license to produce. Okay? Yung license to produce, titingnan ng Food and Drugs. Ano ba ito? Kung po ito, papagawa namin sana kung mahalal certified ito, ito ang kasi bibenta namin papuntang Middle East ito. Halimbawa, karamihan Middle East at saka local. Yun. Ang gagawin ng Food and Drugs, sabi niyo, dadalhin niyo muna doon sa IDCP. O kaya sa certifying body para silang mauna bago namin i-record. Kasi kung hindi dumaan sa IDCP, halimbawa, matagal yung process nila, mabot ng almost 1 year bago ma-approve yung license. Pero kung na-inspection na namin, nakita na namin na walang mga contamination, yung mga panggagalingan ng raw materials ay legit, okay, approve na nila. Madali lang, So mga weeks lang, 1 month. So with that being said, attorney, ang lalabas po talaga is ang halal food is not something to do with the religion, but it's something to do with the cleanliness and yung properly na dapat ma-consume ng tao without any preservatives at follow dun po sa standard po ng halal certification. Yes, sir. Actually, yung pala. It is now considered as a best quality product. Not because of religious requirement. No, it started only as it started, but that is not anymore something to be given more consideration. Sinusunod na yung process. Naku, attorney, malaking tulong po yung sinabi niyong yan kasi para po matanggal po yung stigma ng mga tao about sa halal. Correct. Kasi parang lumilitaw pag kumain ka ng halal, parang nagpa-follow ka ng isang religious group, which is hindi naman pala ganun. That's not. But it doesn't necessarily follow. It doesn't right. necessarily follow, attorney. It does not necessarily follow. Attorney, kasi attorney, kasi ganito nangyayari po. I just wanted you to have this background kasi there is a religious organization now in the Philippines promoting not to consume halal products. Ang kanilang notion is that if you're going to consume halal product, you are making this kind of worship to the God of Islam, to the God of Muslims, which is against their... Kinain mo yes, yung you are offering. fornicating. Yan, parang ganun. Yes. You are you are parang ganito. Ano po masasabi niyo, attorney, to that religion? Kasi it puzzled me a lot, attorney, kasi hindi naman dapat pala na isipin na it is a religious dogma or religious procedure, but per se procedure for cleanliness, Muslim standard, which certifies na yung product na yon pasok sa standard nila na hindi pwedeng maglagay na safe to consume at hindi pwedeng mahaluan ng mga bagay na hindi pwede nyong i-consume, like for example the pork especially. So hindi naman pala sa religious aspect, attorney, but just a standard. Parang tayo, di po ba, sa Pilipinas, we are this Food and Drug Administration. So that agency of the government ensuring to the consuming public na yung kanilang binibili in drugstore, in department store, in groceries, pasado sa standard ng gobyerno. Same as this halal. Same as this halal sa IDCP halal. Pwede niyo po bang baka meron po kayong masabi, attorney, dun sa ganyang mga sa ganong mga religious organization na na nagpo-promote na wag i-consume. Yes. Hindi na natin pagkikialaman yung religious teaching nila kung hindi na-clarify lang natin yung misconception at saka medyo ano ba ito tawag ba? Fake news. Tama po. Ang God, kung pag-usapan ng God, isa lang po ang God. Kahit maging tao man tayo, o maging hayop tayo, o maging mga
planeta tayo, o anything that happens, yung mga hangin na kinukuha natin, ginagamit natin sa paghinga, yung pagkain ng galing sa isang Diyos lang yan. God, the Creator. Yung Creator na yan, yun ang gumawa, lumikha sa lahat ng tao. Yun ang sinasamba ng three monotheistic religion. One first monotheistic religion, Judaism. Number 2, Christianity. Number 3, Islam. 3 lang po ang monotheistic religion. Yung mga iba pa na mga Buddhism, hindi po yan monotheistic religion. Now, doon sa mga yung sinasabi na pag-alay doon sa Diyos na yan, wala pong inaalalayan kasi ang God, hindi mo pwede pakainin. Siya ang nagpapakain sa atin. Okay? So sa Islamic teaching at siguro na sa ibang religion din, hindi natin pinapakain ng God. Yung pinapakain niya yung mga anito. Yung sinasabi natin ng mga mga devils Alay. Alay doon eh. Alay. Alay doon. Hindi yun God, hindi yun accepted sa Islam. Hindi halal. Haram po yun. Bawal. Now, tungkol doon sa ano nga yung next question mo? Yung attorney, yung wrong misinformation ng ibang religious denomination, Christian denomination, they discourage their members to consume halal because yun. it's a form of worshiping another god daw, something. Actually, pagka mayroon nga ganyan na religion, minsan nakausap ko na yung iba doon, ang sabi ko sa kanila, kawawa ka naman mga Brad, kasi you're missing a lot. You are not even eating the special good food. What you are eating is sabi pa sa akin, alam mo, attorney, nagpunta ako sa Mindanao. Mabuti na lang may baboy na paninda doon sa isang tindahan eh. Yun lang ang makain ko. Wala, panay halal kasi. Sabi niya. Hindi niya alam ang origin ng baboy. Alam ba natin na ang origin ng baboy ay tao at pinagbabawal? Nandun sa Old Testament at saka nandito sa mga New Testament, sinabi pa ni Jesus na yung devil na kinuha niya doon sa nilalagay pa sa ulo ng baboy. Yun eh, actually yung tao na cursed by God already because they are sukdulan talaga na tiwali sa Panginoon. Pag-reject sa God. So, God made the apes and swine from human being. So, kakainin natin yung kapwa natin tao. So, yun ang parang equivalent niyan. Now, so tungkol sa halal, hindi man dapat yun natin ang masama doon, pinagbabawalan natin yung ating membro pagkain ng tama. Oh, yeah. Deprive nga, attorney. That is the term. Ayan, si Mang Kulas may gusto yata. Go ahead, Mang Kulas. Baka may follow-up. Sabi ko sa paano, hindi ka uminom ng tubig? Karamihan ng tubig may certification, may halal. Hindi ka uminom. Hindi sabi niya. Lahat ng tinapay nandun. Yung mga tinapay may halal certification. Bakit hindi ka nakakain nun? Kasi may logo. Attorney, I would like to thank you muna bago ako magbigay sa inyo ng katanungan. Salamat po sa inyong patience dahil kami po ay talagang naninigurado at kung makakapakinig kayo ng mga katanungang maaring nauulit, kasi po naninigurado po ng husto dahil ayaw po naming maging labag doon sa paniniwala namin. Yung nga pong tinatawag na paghain sa Diyos-Diyosan or paghahain sa ibang Diyos. Kasi hindi naman po
lingid sa atin, iba po siyempre yung sa Muslim na Diyos, iba din po yung sa Kristiyanong Diyos, di po ba? Ngayon, ang may nabanggit po kayo kanina na sinasabi niyo, yung mga halal na dumadating mula sa ibang bansa, ito ay presumed na halal. Hindi natin pa talaga tunay na siguradong yun ay halal dahil hindi natin alam kung yun ay dumaan sa tamang proseso ng pagiging halal. Ngayon, yung halal pala po pala, kung ganun po pala ang nangyayari, hindi naman po pala yan inihahain doon sa Diyos ng Muslim. Ganun din po ba? Salamat po sa inyong kumpirmasyon. Ganun din po ba kung halimbawa pupunta po ako sa Dubai, sa Saudi Arabia, sa mga Muslim countries like Singapore, makakaasa din po ba kung yung mga kakainin kung kahit sabihin nilang yun ay halal, yun lang po naman ay halal dahil gusto nila malinis at yun ay hindi inihain din sa Diyos ng Muslim? Ganun po ba po? Ganun po ba yun? Opo po. Opo. Ay, naku po. Dadagdagan ko po yun. Sige po. Sa ibang bansa, lagyan natin Muslim country, yung pagiging katunayan na halal yung product ay bini-verify na mismo ng kanilang bansa. Sa bago point of entry sa kanilang customs, hindi makakapasok doon kung peke ang halal. Kung nanggagaling sa ibang bansa. Halimbawa, yung aming certification ay pumapasok sa Jeddah, sa Saudi, sa Muscat, sa iba bang sa Pakistan, sa Malaysia, gano'n. Ang point of entry mismo ng gobyerno nila ay ini-inspeksyonan nila, bini-verify kung accepted o hindi. Now, ang hindi lang nangyayari yan sa Pilipinas dahil wala tayong government na control ng halal dito. Kung hindi, dumarating na lang doon sa company at ipaprocess. Kaya pagdating sa company at dumating na sa amin, kami na rin mismo ang nagpaprocess sa kanila, magbe-verify kung authentic ang kanyang certification. Pero kagaya ng sinabi ko po, pag may halal logo, ang presumption po ay halal talaga siya. Kaysa naman sa walang certification. Yung walang certification, bahala ka na mag-isip kung ano yun. Pero kung mayroong halal logo, at least mayroong pangalan doon na nangangatawan o natawag yan, gagarantiya na yung product na yan ay halal. Whether the certification is true or not, he is responsible to God. Yun naman ang kwan doon. Ang sasandalan natin kasi sa religious teaching, kung naniwala ka sa isang tao na totoo naman ang ginagawa, at nakakain ka, nagkaroon ka ng kasalanan dahil kumain ka ng hindi tama, ang kasalanan po niyan ay mapupunta doon sa taong naggarantiya. Kaya pero kami, masilang kami sa ini-issuean namin ng certification. Dahil kung nagkasalaman yung bantao na kumain ng aming ginagarantiyahan, kami po ang magkakasala sa Panginoon. Opo, kung limbawa sinabi niya, ito po'y halal. Tapos yung pala may kasama palang baboy yun. Nakakain mo na. Nakain mo na, opo. Ngayon, maring nagkasala ka. Pero ang kasalanan mo ay doon sa kanya mapupunta. Kasi siya yung nag-garantiya sa iyo. Dinaya ka niya . Gano'n naman pala yun. Pero kung limbawa ako po ay pupunta sa ibang bansa, kahit tunay na halal yun, certified ng kanilang gobyerno, yun naman po ay hindi pala inihain sa Diyos ng Muslim, kundi paninigurado lang na malinis at walang halong baboy na hindi kinakain ng mga Muslim believers.
Okay po. Salamat po. Ayun. Oh. Maraming salamat po, attorney, at lubos po akong nakaunawa dahil isa po ako sa mga nalilinlang dyan sa mga ganyan. Napakalaking tulong po ng presensya niyo po dito. Hindi niyo po siguro lamang alam. Opo. Yes, Talagang attorney. mabuti nga nagkakita tayo kahit na Oo. dito lang sa video interview. Conference, Zoom. Oo. Sabihin ko nga po sa Yes, inyo, ang luwag-luwag ng loob ko ngayon. Lumuwag ang kalooban ko ngayon. Nakausap ko kayo. Kung mayroon kayo pong alinlangan o may mga question kayo, huwag kayong mag-atubili Ay, sige po. gumanap ng ganitong pagkakataon. Tumawag kayo sa telepono namin. Opo. Ready po kami anytime po. Sige po. Opo. Mas Opo, maigi nga po thank yung you. mukhaan. Lone Warrior. Sige po. Sige. Yes. Lone Warrior, mukhang may question. Ang ganda po ng inyo pong Hello po. Go ahead, go, Lone Warrior. Yes. Hello po, attorney. Good afternoon po. Dinig po, dinig. Sir. Opo. Ang tanong ko lang po kasi ito po bang mga corn beef product sa Pilipinas? Kaya halimbawa yung pinaka-popular na product dito sa Pilipinas, yung Argentina in particular, kasi ito yung sikat. Ito yung palaging hinahalimbawa ng mga religion na nagbabawal sa halal. Ito po ba certified halal po ba talaga, or isa ito sa mga nasasabi lang na halal pero hindi naman talaga halal? Salamat po, attorney. Maganda yung question mo. Argentina po ay sa aming record, sa record namin, certified po namin yan, IDCP. Kaya garantisado po yan na halal. Ang hindi namin, ang may problema kami na konti ngayon, ang pure foods. Opo. Ang pure foods, masarap. Masarap ang pure foods. Lahat yan halal dati. Ngayon, kailan lang, naglabas na sila ng hindi halal. Sabi nila yung hindi halal, kasi ibibenta namin dito sa Metro Manila yung hindi halal, pero mayroon ding halal na pa isa-isa. As karamihan ng halal, export na lang namin. At saka sa Mindanao, mayroon din. So sabi ko sa kanila, paano naman kami? Taga Metro Manila naman kami. Hindi na kami makakaya ng halal. Sabi niya, hindi, magbibigay pa rin kami ng konti. So in other words, pag gano'n po, double standard. Double standard. Kaya yun ang medyo kinukuha namin sa kanila na we are not really accepting double standard procedure. Pag sinabi mo na ikaw ay lalaki, lalaki po. Hindi yung iba ka ngayon, iba ka na naman sa kabila. Kasi procedure na nagkakaroon ng contamination eh. Yung halimbawa yung corn beef na hindi na walang logo ng Pure Foods. Kapag yung sa diretso na natin kasi totoo naman po 'yan. Pinag-usapan namin dito. Yung walang logo na halal ay doon ginagawa doon sa paggawaan nila na paggawaan din ng mga pork product. So halos salit-salit lang doon yung makina, hindi na walang nagbabantay, wala kami malalaman doon. Pero itong halal galing dito sa ibang factory na mayroon supervisor. Kaya mayroong logo doon. Kaya makikita mo iba talaga yung lasa dito sa halal kaysa sa kabila. Yan nga po, attorney. Favorite ko pa naman, attorney, ang Pure Foods. Favorite ko pa naman. Oo, ganun nga po, attorney, kasi napapansin namin pag namimili kami sa mga supermarket kagaya ng SM, mga ganun, mga mall, yung mga talaga doon, halimbawa may isang particular na product na nilalagyan talaga nila ng halal symbol sa likod, pero meron ding ibang corn beef na parehos lang din ng kumpanya pero walang halal sign. So yun pala ayun, kasi noon ang nangyari halimbawa pag sinabing Pure Foods na company, di ba, yung sa San Miguel po yata yan, under na ng San Miguel Corporation. San Miguel po yun. San Miguel. Parang ang nangyari, yun doon nga sa mga religion na nagbabawal sa halal ay
halimbawa, itong San Miguel Corporation, ito mga may halal ito na produkto kaya wag na kayong bibili ng mga corn beef na gawa ng kumpanya na to. Tapos Kaya siguro naglagay sila. oo. Tapos yung ano din, yung sinasabi ko Argentina, yun ang numero unong hinahalimbawa nung sinasabi ni Brad Soro na na religion na nagbabawal Religious group. kumain ng halal. O yun ang kanilang numero unong kumbaga banner nila. Ito yung halimbawa namin sa mga bawal kainin. Ito yung Argentina, numero uno yan sa listahan. Kaya yun ang Nilalabas pa nga yung logo. Brad nilalabas Loan. Yung logo nung halal, yung character, yung Arabic character na kapag may nakita daw na ganyan, iwasan na. That is something that we want to clarify, attorney, na meron talaga na religious group na gumagawa niyan right now here in the Philippines. Alam na namin po yun. Kaya lang, hindi naman tayo dapat mag-ialam sa kanilang religious belief, although naawa tayo sa kanilang kalagayan na nililimitahan yung kanilang pagkain doon sa hindi maganda. Kasi ngayon kilala na ang halal na yan ang pinakamalinis at pinaka-qualified na product para sa tao, sa sangkatauhan. Kasi yung halal, hindi lang sa Muslim yun. Kung hindi for human consumption. Kung napapansin mo, ang pagbabawal ng baboy ay hindi naman sa Muslim lang. Sa lahat po, nandun doon sa Old Testament, kung naniniwala tayo ng Bible, yes. hindi tayo lalabag doon. Sapagkat nangyari, lumalabag na eh. Nandun naman yun. So, yun sunod natin. Si Mangkulas yata may follow-up question, attorney. Mangkulas, Yes, meron po ba kayong follow-up question? Opo, nabanggit po kasi yung Argentina, tsaka na rin po yung Pure Foods, attorney. Ako din po may paborito akong corn beef. Hindi ko na po kinakain dahil ako po yung inimpluwensyahan. Kamusta po ba yung yung Delimundo? Yung Delimundo sa listahan ninyo? Meron po ba kayong yes, ang Delimundo? Favorite ko rin yan. Na-inspection na namin. Na-inspection na namin. Opo. Approve na sana yan. Lalagyan na namin ng seal actually. Opo. Ang kaso, papatagal-tagal pa yung yung company. So hanggang ngayon, nag-aantay lang kami sa tawag nila kasi lumipat sila ng factory. Ang factory natin nila ay nandiyan sa Taguig. Ngayon ay nasa Cavite na. Opo. So dahil doon, in-inspection na rin namin yung Cavite, maganda rin ang Delimundo. Alam mo kung bakit, anong nakakasarap sa mga corn beef? Ano po? Opo. Sa klase ng baka na ginamit. Ay, opo. Kasi, yung quality ng meat. Sa quality ng beef. Opo. Mga ingredients, halos pareho lang yung ingredients yan. Tayo na lang bahala magluto kung anong klase luto gagawin. So ang Delimundo po hanggang ngayon hindi pa po siya halal. Hindi pa namin na-certify kasi hindi pa nagpabalik eh. Although na-approve na namin, mayroong preliminary approval, hindi pa namin i-issue ng certificate dahil kulang-kulang pa eh. Wala pa kaming tao na nagbabantay. Hindi namin masyadong makakuanan kung totoo o hindi yung pagdadalingan ng beef. Baka mamaya nagpalit sila ng supplier kasi may mas mura dito sa kabila, mas mahal doon. Ganun eh. Kinakailangan yun permanente. Pero meron po silang logo noong halal. Kahit po nakalogo yung delata ng ganon, hindi po. Yun na nga, siguro nagpunta doon sa mura na sa ibang klase. Alam mo kung minsan may politics doon eh. Yes, we understand, attorney. Yes. Pero itong IDCP, attorney, itong inyo pong group po, itong inyong organization, it is a certified talaga na Islamic Dawa Council of the Philippines. So it is a Council of Dawa, meaning to say, attorney, mga imam po ito. Am I correct? Tama po ba? Mayroong mga imam, may mga imam na kasi yung imam yung
nagli-lead ng prayer. Halimbawa, tayo Opo. ngayon, ilan tayo ngayon na nakikinig. Lagyan natin 10 tayo, 100 tayo. Pag-pray tayo at the same time, sa isang lugar, yung magli-lead ng prayer, siya ang imam. Pagkatapos bukas, pag magdadasal ulit tayo, iba na naman mag-lead, siya ang imam doon sa time na yun. Imam. Opo. Anybody who lead the prayer is an imam. Hindi yung katungkulan na malaki. It's not an office, parang ganun. Position, office. Just kasi para maging pareho ang sabay-sabay mag-perform kasi ang Muslim prayer Synchronous. mayroon silang rights na magpapaw sila sa God. Because when we worship God, we just what do you do when you worship? Do you dance? Do you dance? Do you sing? Do you clap your hands? But remember that is your creator you're facing. So you are Speaking with magiging respectful. So magbabaw. Even Jesus bowed himself during the Garden of Gethsemane. Diba? During the time. Nag-prostrate siya during the time. So, ganun din tayo sa lahat ng tao dapat ganun. So, ibig sabihin, Ang ganda nito. Very educational. Sige po, Kuya Adel. Ibig po bang sabihin, attorney, pagka ang imam po pala ay kailangan lamang sa panahon ng pananalangin at hindi po siya kailangan sa panahon ng paghahalal? Oo, hindi po. Wala po kaming imam sa halal. Wala. Okay. Walang imam po sa halal kasi hindi naman dasal doon eh. Wala namang dasal. Ayun na. So walang dasal-dasal sa paghahalal. Wala, inspection lang po. Tingin-tingin lang, observe. Hindi lang tingin-tingin. Yung i-verify. Yung saan galing. Inspection at saka yung laboratory, tinitingnan, tinitesting. Walang panalangin. Kaya hindi regardless kung Katoliko or hindi Muslim yung makakatay. Wala po yun, makulas. Attorney, may tanong si Kuya Adel. In regardless na yung magkakatay nung hayop Muslim o hindi. For example, ngayon kasi attorney, modern na ngayon ng ang mga poultry tsaka yung mga factory, mga livestock. Dinadaan na lang sa conveyor yung mga manok, pagpasok sa conveyor, paglabas ng attorney, wala nang ulo, pugot na. Tapos i-dressing na yun, tatanggalin yung mga balahibo. So dapat po regardless. Sa paghalal talaga dapat Muslim yung kakatay. Kasi doon siya ang maghingi ng permiso doon sa God na papatayin niya yung manok o yung baka, lalo na baka. In fact, doon kami nagkakaroon ng discussion sa National Meat Inspection Commission sa Department of Agriculture. Kasi sa kanila, bago patayin ang baka, kailangan stunning. Kukurintihin. O yung iba papaluin para mahilo bago siya katayin. Ngayon, sa Islamic, bawal yun. Kasi you are punishing the animal before you kill him. No, it is a very big sin to kill that. So ang gagawin mo diyan, hahawakan mo na lang siya at nasa isip mo na Panginoon, patawarin mo ako sa itong animal na ito ay pupalin natin. Kakatayin namin para sa pagkain ng tao. Ganun po. So, kukanin mo na kagad, kutsilyo na. Tapatay na, diretso. Walang palo na mangyayari. Mamamatay naman siya kasi mawawala na yung blood eh. Tsaka hindi po maganda yung meat. Hindi po maganda yung meat pag na-torture yung animal bago katayin. Correct. Tama po.
Hindi maganda. So one Parang strike. double din. So ibig Yes, sabihin pag attorney, halal one strike certified, lang dapat. talagang One strike, One tama. strike One lang. stroke yung kuwan mo, one stroke. Kaya pag hindi halal certified po, yung meaning lagari, parang linalagari mo, hindi bawal po yun. ah. So ano po no, pag halal certified, sigurado kang malinis yung ano. So magandang meat 'yon. Sigurado kang malinis. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa experience namin. Pati ako, nagulat din ako eh. Pagka, di ba, mayroon kaming kurban. Kasi, di ba, kung titingnan mo sa Biblia, yung panahon ni Abraham, panahon ni Abraham, Abraham, sino ito? Abraham nga. Abraham. Yung Yes, yes. mayroong yung anak niya na sabi kailangan ihalad doon sa sa God. Kailangan patayin niya si Oh Ismail. yes, si Isaac, attorney. Isaac. Si Isaac, attorney. Hindi Isaac yun. Ismail, yung unang anak. Si Ismael. Okay. Ayun pala. Yes. Ang second na anak niya, si Isaac. Yung si Ismail, anak niya doon sa second wife. Sabi Hagar. Hagar. Kay Hagar. Oh, Yun. So, yes. hindi ikukuha niya yung papatayin na sana niya. Pero sabi ng angel, inutusan ng God, sabi ng God, wag, papatayin. Kasi ito na yung, dito na yung ram. Siya na lang ang ihalad mo. So, in other words, mula nung panahon na yun, ang religion ng yung one God ay nagkakaroon ng yung animal sacrifice. So, dito sa Islamic naman, merong yung tawag na Hajj. During the time ng Hajj season, magpapamimigay kami ng mga karne sa tao. So, mayroon kami mga baka, halimbawa, kakatayin. So, pag kakatayin niyo yung baka, siyempre walang yung hindi papaluin, tawag stunning, walang stunning. So yung baka, tapin mo lang yung likuan niya. Tapos, pagkatumba na siya, hindi naman siya magkikisi-kisi na eh. Kukunin mo na lang yung liig. Kukunin mo na lang, i-slice mo na lang yung liig. Walang problema. Hindi malaking ganon din yung kambing, di ba yung kambing na kikita ko, yung kambing malaking iyakan ng kambing yan. Dati kakatayin ng kambing. Yung mayroong pang iba na binibitin pagkatapos painumin pa ng suka. Di ba? Suka. Opo. Sa Islamic wala eh. Ihiga lang yung kambing, tapos islicein mo na diretso. Tapos, yung sabi na painom ka ng suka para walang amoy. Wala namang amoy ang kambing kasi ma-bleed out lahat ng dugo. Ang nangangamoy doon, yung dugo, actually, yung amoy ng kambing, yung dugo. So, pag halal na, wala na dugo. So, walang mabaho, walang amoy na iba. Yes. So, even to the last drop dapat wala. Yes. Ganyan ang nyo. Mayroon Up to the last drop dapat. May question doon kay Lone Warrior. Hello. I-clarify ko lang po, attorney, yung kasi ang turo kasi doon sa iba na totoo po ba yun na kapag ang isang slaughterhouse or ang isang, kasi yung kagaya ng sinabi kanina ni Soro, ang modern na kasi ngayon ng pag-setting ng yung nilalagay na lang yung manok doon sa parang umiikot siya na tapos parang conveyor ang tawag doon. Conveyor ang tawag doon. Conveyor. Opo. Totoo yan. Ang yun po bang paghahalal ay meron daw doong malaking trompa, yung parang sound system na naglulup lang daw yung prayer ng Islam, halimbawa yun, di ba, alam naman po yung mga chant ng Islamic prayer. Yung Bismillah. Yes, Bismillah.
Kasi ang iba, ang kakatayang manok at that time. Wala yun. Wala daw. Wala Yun yun. pala, fake news. Yun kasi yung sabi doon sa ano. Fake Ako naman news. nakita yun. Facebook eh. Fake news yun Oo, na ano. Fake news daw. Na-debunk na naman. Oo, ganun ang ginagawa daw doon sa mga Hindi factory pala na totoo. Alam mga mo, dress alam mo mas chicken. maganda dyan. Ganun daw po. Hindi. Ginagawa. Hindi yung totoo. Kung gusto mo, kung gusto mo, maghingi tayo ng permission. O Doon sa sige. mayroong mga approved namin na certified na katayan dito sa may Bulacan, 2 dressing plant yan. Opo. Gusto mo sumama tayo, gusto mo tumingin doon. Yun na nga eh. Fake news. Ay, ang galing. Ang galing. Yes. Pero yung papasama tayo kay attorney. Opo, ay ang galing. Nako, attorney, magsasama kami ng isang team para ma-record at ma-document yan. Yung ganyan. Maghingi tayo ng permission sa company kasi sila mayroon silang patakaran eh. Hindi Opo, basta-basta tama. pasok eh. Mayroon ka pang quarantine na dadaanan eh. Dapat maka-quarantine ka kasi yung mga manok madali mahawa ng yung sakit. Ma-contaminate na po. Bird flu ang tawag ba, attorney, no? Bird flu yung mga pinag-iingatan din nila yan. But anyway, sana magkaroon ng schedule. May last question lang, attorney. Ano ko lang verify, confirm ko lang sa inyo yung disclaimer na nilabas niyo noong August 2, 2022 na meron kayong disclaimer that the public may know yung about sa mga not certified halal by IDCP. So ito ba kino-confirm niyo yung like mga noodles, canned goods, restaurants, yung mga nakalista rito talagang hindi siya certified like Chowking, McDonald's, KFC. Hindi po. Totoo po yan na nandyan. Kaya nga disclaim namin dahil baka may mangyari doon nagkaroon ng food poisoning, hindi namin masasagot. Kasi yung halal certification din, kinukuhan din namin yan, lahat yung mga product na yan, may mga identity number. Kung nagkaroon ng halal ng food poisoning, halimbawa isang produkto doon na nabili niyo sa isang supermarket at may nangyari na sakit yung tao dahil doon sa kinain, madali mo ma-trace kung anong halal identity number yung product. Pagka dating dito sa amin, iti-trace namin doon sa factory, anong ginawa nila doon na produkto. O yun. Yan, disclaimer namin po yan. Totoo yan po. Kasi dati, yung Lakimi, certified namin yun. Certified po namin yung Lakimi. Pero, nagdesisyon yung company na hindi na sila magpapacertify. So hindi na namin na alam kung ano nang nangyari kasi wala na kaming nagsusupervise doon. Kung sumusunod pa po sila sa proseso, ano po? Pero mayroong sila ngayon application na bago na may bago silang factory doon sa Davao. Doon yun daw ang papacertify nila, yung nasa Davao. Pero yung dito, wala pa rin daw. Makes sense naman po. Kanilang discretion po yun. Opo. At least attorney na ano nyo po, na-confirm is not allowed to eat doon sa mga restaurant na yan na hindi halal. Alam nila yon. Siyempre, hindi naman kami pulis. Wala naman kami authority na maghabol-habol sa mga tao. Bahala na sila. Basta kami, naghuhugas kami ng kamay na hindi namin kinumpirm yan na halal. Tama po. Okay. Okay. Yun. Okay na yun. So, ikaw, ano ba So, kayo? na-confirm. Nakuha na rin Na-confirm ni attorney.
Thank Oh. you, thank you. You know, Now, attorney, Daming you know, na-clarify si attorney, you attorney. are you are a Attorney, last ano blessing na lang, for us, parting attorney, words po kasi or meron kayong napakaganda ng invitations? thank you po. Opo, Opo. salamat sa inyo yung pag-kumita sa amin. You can call us again anytime. Brad, Opo. the same procedure. It's nice meeting you, Mangkulas. Opo. Ganda ng Po, po. ganda ng kwan mo, ha? Thank you po, attorney. Parang kwan talaga eh. Oo, pumunta pa po ako sa Okay, parlor Nagpariban niyan. pa yan. Nagpapunta ako sa parlor, Nagpariban. nagpa-cutics at saka pina-straight ko yung buhok ko eh. Ganun ba? Opo. Maraming salamat po, attorney. Ako, attorney, Maraming alam nyo, salamat sa inyo. napakalaking bagay Kumari. po, napakalaking tulong nito for us, for information dissemination for our countrymen to know na Salamat po. napaka-safe ng halal, so we will consume halal. Dahil yan ay safe, yan ay talagang pumasa sa standard, at malinis, walang double dead, at the same time, yung condiments na ginagamit ay talagang hindi yan marumi. Napakalaking bagay na naitulong ni attorney to promote this. We are part of your advocacy, attorney. Ipopromote namin yan. You have some time, ha? Okay. Opo. Salamat Thank you. Maraming Attorney, salamat, salamat. attorney. Opo. Ay, Salamat you po, po. attorney. Salamat po. Salamat. Opo. Yun, ang galing. Oo, kalahin mo naman. Ala, Oo. Yun, ang Huwag ka galing, kakain ng halal. Tinan mo yung sabi kasi, di ba sabi nga, wag anahin daw yun. Kakain ka na naman ng halal. Ikaw na. Pero matindi kasi nakita natin talagang inacknowledge ni attorney yung disclaimer nila noong 2022. So it is confirmed na yung mga ito na nakalista dito ay hindi halal. Yan. Doon sa mga nanonood ng podcast ni Broccoli, we want you to make it known to you. We want to make it known to you that attorney ano yung buong pangalan niya, tol? Yung ating in-interview? Abdul Linsag. Opo, Linsag, Attorney Linsag. Siya po ang CEO and President ng Islamic Dawah Council of the Philippines o IDCP, na talagang kinonfirm niya na itong disclaimer na ito ay real, coming from their office, na sinasabi nila na hindi nga ito mga halal certified. Especially Lucky Me, so and so forth, yung mababasa nyo dito sa listahan. At yung Nasa mga website fast naman yan. food, yes, at yung fast food na ito, Mangkulas, na matagal tayong dineprive. Huwag ka doon kakain yan, halal yan. Yun. Yung Sabi mga pa nga dito nung pack isa natin, budhi daw, budhi. Di ba? Yung comment nung isang ditapaklong, kung alam mo na ika, iwasan mo na lang ika. Wala naman ikang budhi. Ayan. IDCP na nagsabi. Tsaka kayo, nasagot yung issue ng baka yung bahid relihiyon. Oo. Kasi yun yung palusot Yes, wala nila talaga, Pagka, Kuya daw, Adel. walang dasal, wala raw pero may bahid relihiyon daw. Wala talaga. Ayan, dalawang guest na natin yan, Kuya Adel. Buti nga na-contact ikaw gumawa ng paraan. You make a way to contact this our important guest speaker. Nagtugma yung sinabi ng previous resource person natin kaysa sa yes, si sinabi ng Dr. tao. Abaya. Hindi putyo-putyo yung guest, he is a respected man. Talagang saludo ako sa inyo, attorney, at nagpaunla kayo ng interview. Maraming salamat din. Clarify. Opo. Kuya Soro, for sure, meron pa rin diyang magmamatigas. Hain yan, inihain yan. Ganun pa rin ang kanilang comment dyan. Tigas ng ulo nyo. Oo, ang tigas ng ulo. Parang huwag kayo kakain ng halal. Budhi daw. Kaya mo lang siya. Alam mo kung nabubuhay si Pablo, pagbabato kanya bawat isa dyan
Sinabi ko na sa yung lahat ng nabibili sa pamilihan, bilihin nyo at kanin. Malamang ako, hindi lang batok ang abutin ko, dadagukan talaga ako, ang kulit mo eh. Dago.